Relax muna tayo sandali. Unang-una, ako ay humingi ng patawad doon sa mga nakapanood ng mga kahindik-hindik or nakakatakot na mga eksena or mga screenshots doon sa nangyari sa NAIA Terminal. Yung sa ECTEX, sa Cavite Expressway, hindi masyadong pero nakakatakot din kasi ang bumubulaga sa atin doon yung mga naglalakihang truck at saka mga SUV na yuping-yupi. Hindi mo na siya malalaman. Hindi mo na malaman kung yun ay sasakyan o wala eh. Ako'y humingi ng tawad dahil sa mga eksenang yun, ang mga nanonood ay nagkakaroon ng anxiety. Lalo pa yung medyo mahina ang mga loob at mga anxious. Yung mga yan, kaya natin maiintindihan ang ginagawang community guidelines ng YouTube at saka siguro din sa Facebook. Sa YouTube, ang tawag nila doon ay community guidelines. Meron silang mga suitability kung tawagin. Kaya naiintindihan din natin. Ngayon, meron akong isang kaibigan, isang kakilala, ngayong araw na ito, nagsabi na talaga, hindi daw niya pinapanood yung mga ganon. Kasi, bagay, una nakikita yung presentation ko. Pero, pag isisingit na yung mga eksena na hindi maganda, madugo. Tapos, bata pa naman yung sangkot sa aksidenteng yun, nagkakaroon sila ng anxiety. So, sorry sa mga ganon. Huwag nyo na lang panoorin kung meron kayong anxiety. Ano bang tawag nun sa mga psychologists? Anxiety, alam nyo yun eh. Ngayon, meron din akong kasagutan dyan para sa kaalaman nating lahat. Ang talagang gamot niyan, ang nakakagamot niyan, kasi spirit for spirit kasi yan mga kapatid eh. Merong klase-klase kaya yung mga espiritu na yan. Kaya ito ay nagagamot sa mas malakas na spirit. Ano yun? Ang espiritu ng Panginoon. Kaya ang payo ko naman dyan sa mga anxious o palaging nagkakaroon ng anxiety tawag niyan. Ito yun. Kasi, di ba sinasabi nga, ang salita ng Diyos, it's like a two-edged sword. Sumatibay siya yung salita ng Diyos. Kasi salita niya yun eh. Sumakapangyarihan yun. Ang sabi ng Panginoon diyan, or ang sabi ng Diyos through Saint Paul, ang sabi niya, be anxious for nothing, but in everything, make known your request to God. So, ibig sabihin, we petition God to help us on those matters. Be anxious for nothing, but in everything, present your request to God. Kailangan lang talaga natin na, kaya nga sinasabi palagi na renew your mind every day. Ganun yan mga kapatid. At saka, ang prayer pa niyan, isang prayer pa dapat na ituturo natin sa ating mga kababayan. Lahat kasi ngayon anxious eh.
mga pangyayari ngayon sa buong mundo, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kahit saan. It will drive you to anxiety. So, siguro ang may ibabahagi ko lang dyan na prayer o dasal para meron tayong patnubay sa ating mahal na Diyos, sa ating dakilang Diyos, ay I cast. Ganito lang yun. Ganito lang ang prayer na yun. Pag anxious ka, I cast all of my cares and my burdens upon you, dearest Lord Jesus Christ. Because you said you care. So, ganon yung petition. Petition God about your anxieties, about your burdens. Sabihin mo, sinabi mo, Lord sinabi mo. So, talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon yon. At isa pa, yung dasal na give me wisdom, Lord, the wisdom that you will give generously without reproach. Mahalaga rin yun. Now, cast all your cares and your burdens upon me. Sabi niya, because I care. So, paaalahanan mo ngayon ang Panginoong Diyos na sinabi mo, Lord, so I cast all of my cares and my burdens upon you because you said you care. Tapos, samahan mo na rin yan ng papuri. Kasi God lives in the praises of His people. Yung spirit niya. Kasi nga, yung spirit, siya mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ay hindi pa man siya nagbalik. At saka, it is only the Holy Spirit who can be anywhere at any time. Kaya nga siya omnipresent, omnipotent, tatlo yan sila. Ang Panginoong Hesus, yung kanyang Holy Spirit, at yung Ama natin sa langit. Ganon lang mga kapatid ang kailangan yan. Kasi nga, sa mga pangyayari ngayon, na kung minsan, isipin mo kung minsan matalinghaga wala kang sagot So, nandoon ang sagot sa pagdadasal sa Panginoon. At ang palagi kong sinasambit po dito ay iisang pangalan lang ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan at tunay na nagdudulot ng talagang patnubay. Yun. So, we should always pray not to the wrong God, but the God whose name was only called I Am. During the time of Moses, He was the greatest I Am. Ngayon, na nagkatawang tao na siya, ang pangalan niya ay si Jesus. God, the Lord Jesus Christ. Sana po ay nakakatulong ito sa inyo.